Yun, so I guess for today's video, naisipan ko rin lang na gawin to on a regular basis while after office or before everything starts para sa akin. Para at least nasi-share ko yung thoughts ko out there kasi hindi naman na ako masyado nagba-vlog recently. Siguro yung gusto ko lang sabihin is yung about sa Dota 2 team. It's because alam ko naman hindi naman din siguro sikreto na sobrang laki nung parang expectation nung nag-start kami nung season last year. Para lang i-share din sa inyo yung buong kwento. Basically, nung nag-start kasi kami, nag-status lang talaga ako nun online and said, okay, what if merong yun nga, dream team yung Pilipinas? And sobrang lang din, sobrang fortunate na the right people were actually looking at that post. And from there, I'm still very thankful to Altea of Rivalry and of course to Predator, our two partners that made the dream possible. Kasi like, kami naman as an organization, we never really planned on getting into Dota 2 because obviously it's expensive, that's one. And second is like, kumbaga wala na talaga yun sa plano namin, at least for last year, diba? So, ngayon, habang nangyari lahat ng yun, ang dami actually mga hindi ninyo alam na nangyari behind the scenes. One of the things na talagang nangyari was, hindi kami agad nakakuha ng commitment sa players. Kasi hindi nyo alam, pero during off-season, sobrang daming nag-aagawan na organizations, whether kukunin nila yung buong 5, kukuha silang 2, 3, 1, like sobrang daming offers na pumapasok dyan left and right. And yung kausap ko talaga back then was yung stock ni Kuku, yung 5 sila, yung buong 5 na nakuha namin, si AU, si Kuku, si Teams, yung buong lineup na yun, diba? And basically, at one point, dapat di na namin talaga sila makukuha. Kasi kukunin na sila ng ibang org. Pero sabi ko sa kanila, ano ba yung way para ma-convince namin kayong sumali sa amin? And yun yung time na sinabi nila na kung may Div 1 slot kayo. Kasi kung may Div 1 slot kayo, hindi na namin kailangan mag-qualify. With that, mas may chance tayo makapasok sa TI kasi Tour 1, Tour 2, Tour 3, kasali tayo. So, ang ginawa ko, kinuusap ko si RSG and actually bought the slot from RSG para makuha yon. Kasi na-realize ko na pag makuha namin yung slot, then I can unlock the team and then from there, we have sponsors naman to be able to help us like invest in the team. So ngayon, that all happened, that all transpired and boom, like yan, sumabog na yung lahat na nangyari sa social media, right? And I think, to be honest, I was really happy back then. Kasi pangarap ko talaga magkaroon ng Dota 2 team. And at the same time, I'm really happy for, like the community na magkakaroon ulit ng chance na makapanood tayo ng All Pinoy team. Pero syempre, sa kabilang banda, taas ng expectation. Yung resulta kasi sa totoo lang, di naman talaga sumunod. And I will be transparent about that and honest. Kasi kahit naman ako, like, hindi naman ako naging happy sa buong run namin last time. Like, Tour 1, okay, fine, acceptable, understandable. Tour 2, yun yung parang talagang disappointing for me. Tour 3, okay, good run. Pero, I think, hindi ko alam yung exact reason, pero late talaga nag-peak yung team. And even if nag-peak kami, in the last run, we fell second place to SMG. So, hindi rin kami nakapag-TI. So, para sa akin kasi, at the end of the day, TI or nothing else TI pa rin talaga yung pangarap ng team na yun, and we have really failed on delivering that for ourselves and even for the community, no? So ako, like, all the hate that we're getting from Dota na lahat ng mga naririnig namin, like, accepting lang ako dyan kasi ganoon talaga, guys. Pag talo ka, kailangan mong tanggapin, di ba? Pag panalo ka, edi ikaw yung may karapatang magsalita. Pero ganoon talaga, like, the more kang pipikunin ng mga tao, the more kang mapikon, mas asar talo ka kasi talo ka na nga, tapos makasar ka pa, di ba? So, na lang, like, I'm just letting it go. Pero, siguro, because of everything that happened, at one point, pinag-isipan ko rin naman, like, do we still have to do it? Gagawin pa ba natin ulitin pa ba natin, isang run pa ba? Kasi syempre like, hindi naman birong mag-run ng team, bumuo ng team, and kaya naman din ng blacklist, sa totoo lang na walang Dota 2. Pero ayun nga, parang I was reassessing everything. And then biglang merong nag-PM sa akin na meron daw player na interested bumalik sa Southeast Asia. Right? So ngayon, nung nalaman ko yun, para sa akin, parang chance to try nga natin. Tingnan niya natin kung kaya. So, yun, doon ulit nagsimula yung usapan. Tapos, ako parang doon ako nagkaroon ng parang opening na maybe this is the sign na itry ulit. So, kinausap ko yung player na yun. And then yung player na yun, basically, like, yun nga, meron siyang actually ibang team na sasalihan. Sabi ko sa kanya, sige, pag nag-iba isip mo, PM mo ako.
And then from there, sabi niya sa akin, parang, alam mo, parang parang okay kung all Filipino eh. Parang feel niya okay daw kung all Filipino lineup. And ako syempre, all Filipino lineup pa rin talaga ang pinapaniwalaan ko. I mean, maraming Pinoy dyan magsasabi na, hindi naman talaga gana pag all Pinoy, wala talagang kwenta Pinoy, ito problema sa Pinoy, ganito, ganyan. Ano magagawa natin? Pinoy tayo eh, di ba? And bukod dun, hindi naman talaga napuprove ang isang bagay hanggat hindi pa nangyayari, di ba? Like, anong sinasabi ko? Dati, sabi sa amin, nung nag-set up kami ng Tier 1, hindi naman kailangan ng talent management ng esports. Pero eventually, kailangan pala at okay din pala, di ba? At one point, sabi, hindi naman namin kayang gumawa ng esports team kasi nga, talent management kami, di ba? Pero eventually, nabuo namin yung blacklist. And sabi, hindi din kami mananalo sa ML. Pero, yun, like, eventually, we won in ML. So, ang sinasabi ko lang dito, I feel like, if you're not trying, it's never gonna happen. Pero if itatry mo kasi, may chance kang mangyari yun, di ba? And oo, natalo kami nung unang taon, pero para sa akin kasi, yung talagang totoong pagkatalo is pag nag-quit ka na. So dahil doon, pinipili ko munang lumaban, at least for one more round, para dito sa redemption plan natin for Dota. So, yun lang siguro yung mga gusto kong i-share today. And bukod doon siguro parang, alam ko naman na hindi naman lahat susuportahan to agad, hindi naman lahat maniniwala pa rin kasi nga, nabigo na yung mga tao. Pero, siguro ang gusto ko rin lang sabihin, yun nga, gagawin naman namin lahat para manalo eh. I mean, as much as people say, content organization kami sa Dota 2, like, in other esports titles, di naman kami ganun eh. Kaya siguro nagiging mukhang ganun sa Dota 2, kasi wala yung resulta. Pero kung mag-content ka, tas may resulta, hindi naman ganun siguro yung usap-usapan. At sa kabilang banda, this is still a business. 'Di ba? Hindi naman kami may-ari ng computer cafe or hindi naman kami Shopify na meron talagang business, 'di ba? So, syempre pag meron kang team, kailangan mong mapondohan. Paano mo mapopondohan? Advertiser driven kami, kailangan namin ng advertisers. So, paano mo makukuha yung advertisers? By creating content. Kasi content gets awareness and gets eyeballs, 'di ba? So, ganun lang talaga, guys. Parte ng trabaho 'yun. Ganun lang talaga yung kailangan niyo maintindihan. Hindi pwedeng magagawa mo yung gusto mo tapos wala kang ginagawang kailangan mong gawin, 'di ba? Like, parte 'yun ng trabaho. So, ayun lang naman yung sa akin. I mean, I'm never gonna defend ourselves for creating content for our partners because kung kailangan win-win yung situation eh. Happy sila, happy kami, ganun. And yun naman, nandiyan naman yung team. Nabayaran naman yung lahat ng di ba? Lahat ng kailangan bayaran. And basically, napatakbo naman namin na isang buong taon. Nung last run niya, 2 pa coach namin, di ba? So, alam mo yun, parang kung effort lang, kung gustong manalo, gusto naming manalo. Sino man naman team ang mag-set up ng team na gustong matalo, di ba? Wala naman sigurong ganun. And kung usapang priority, number 1 priority is to win. Second priority is to fulfill the needs of the partners na meron kami. Yun talaga yung realidad nun and we can't escape that. And yun, like, hopefully na lang with this new roster, we are able to do more than what we did last year. Yun lang siguro yung pangarap ko. And para sa akin, TI or bust talaga to. And if hindi pa rin kami makapag-TI this year, siguro, yun na yung senyales na tama na. Wag na. Ito na yung last year ng blacklist siguro para sa Dota kung hindi pa kami makapag-TI this year. Pero sabi nga nila, everybody deserves a second chance. So ito na yung second chance namin. And yun, sa lahat ng sumusuporta pa rin, maraming salamat. Sa lahat ng susuporta pa, sana mas maingay kayo sa haters. Hindi, joke lang. Sana huwag kayo magsawa. And ibibigay din namin lahat on our end. And sana patuloy kayo sumuporta. Yun lang siguro. Yun. In terms of the announcement, bakit hindi namin na-announce agad last year? It's because we were fine-tuning contracts. This time around, ba't di namin ma-announce? Meron kaming binay-out na player. Okay? So, hindi kami pwedeng mag-announce hanggang di pa nila nire-release at hindi pa okay yung kontrata na yun. Kailangan na intindihan yun. Hindi naman yan i-announce mo kasi trip mo lang. May kailangan kang respetuhin mga legalities. May kailangan kang respetuhin mga ibang bagay. So, alam nyo yun, minsan kasi ang daling mag-comment at magreklamo kasi hindi nyo naman nakikita yung talagang nangyayari sa loob. Pero, hindi kami parang gumagawa ng mga certain decisions dahil lang feel lang namin o dahil lang for the hype or whatever. Meron talagang mga kailangang mangyari muna kasing mga bagay bago talaga malinis lahat. So, yun, we just want to keep it clean and hopefully respect that and looking forward sa next Dota season. Let's go.